First customer natin kumuha ng 40, free 4. Ang kinuha naman nila is 20, free 2. Last customer natin kumuha ng 10, plus 1. Dineliver ko na kahit malayo, ayos lang. Maraming salamat. Dito po sa ating mga native chickens, no? Unang-unang na ginagawa ko dito, binabangga muna natin sila sa mga Shamo Giants natin. So, Shamo Giants natin, meron akong dalawa dito na pinares, which is yung kanawayon at saka itong barred na kulay. Yan. So, yan yung dalawa, bata pa po yan, no? 4 months old, mahigit pa lang, magpa 5 months na po yan. And sila po yung ating gagawin ditong broodcocks, no? Soon to be mga alpha. Yan. Sa kanya kasi si alpha pa. Yan. Si alpha naman, sobrang ganda po niyan. At syempre no, malaki talaga. Yan. So, yun yung gagamitin para ibangga doon sa ating gagawing hybrid. So, bakit pa ako nag-aalaga ng pure breeds? Hindi ko naman sila ibabangga dito sa ating mga native chickens. No? Paano ba makagawa ng hybrids na manok? Kapag gusto nyo makagawa ng hybrids na manok, kailangan nyo po ng pure breed. No? Dalawang klase ng pure breed. Meron tayong Black Australorp, meron Island Red din tayo. And yung ibang Rhode Island, ibang Black Australorp, ipapares natin yon sa Jersey Giant natin. No? So, magandang hybrids yung kakalabasan, mas in-upgrade yung ating mga Black Australorp tsaka Rhode Island Red. No? Yung kakalabasan. Kasi nga, malakas mong mangitog yung yung ating Jersey Giant, and mas malaki siya compared sa mga pure breeds natin. And napapansin namin, kapag perfect for meat and egg na business, no, hybrids po talaga yung aming marirecommend. No? The best po talaga yung hybrids sa meat and egg production kumpara sa pure breeds. Yan. Based din po yan sa mga tinitimbang namin, and based din po sa experience namin sa pangungulekta ng itlog. No? So, yung hybrids na napuproduce natin, and dito din sa upgraded na, dahil in-upgrade natin gamit yung Shamo Giants natin, no? Yun yung ipapares natin sa hybrids. So, makakaproduce tayo, no, ng para sa akin perfect na upgraded native chicken. Yan. So, sa ganong lasa, kasi nakakain na po kami ng upgraded, no, anak ng Shamo tsaka ng native. Yan. So, yung anak noon, masarap din po yung lasa. So, upgraded yung ipapalabas namin na anak nila. Pero mag-aalaga din po tayo ng mga pure na native chicken. Sa ngayon, inisa ko lang muna sila. Yan. Napaplano kasi ako dito, no, kasi 3 breeding pen ito dito ngayon, no. Bali 4 lahat kasi lang yung Rhode Island. Pero dito, meron tayong mga boundaries for ating pure na native chicken, upgraded native chicken, yung ina-upgrade natin gamit yung Shamo, no, at ina-upgrade natin gamit yung hybrids, no. So, yun yung plano namin ngayon. Siguro sa mga ilang buwan, no, mag-extend na naman tayo dito. Kasi nga may mga buyer talaga ng pure native chicken lang, may buyer din po ng upgraded native chicken. Yan. So, may kamahalan ng Shamo Giants, no? Kasi nga sisyo pa lang, nagkakalaga na po ng 2,500 to 3,000 pesos kada month old. Yan. Sa ngayon, Shamo Giants lang muna yung gagamitin natin, no? Meron tayong mga Indio Gigantes, pero hindi pa natin gagamitin, no? Ang Indio Gigante po, kapag nag-mature siya, yung price niyan is nasa 60,000 to 100,000 kada isang manok lang. Yan. Pero meron tayong ganyan, no? Bumili ako kahit mahal para mas mapa-upgrade pa natin yung ating mga alagang manok. Pero mag-aalaga, syempre nabibreed din po tayo for pure na Indio Gigantes, no? Pure Shamo Giants. Yan. Kasi meron talagang bumibili din dito pang-upgrade sa kanilang mga alagang manok or pang-collection sa mga higante, no? So, yung mga higante natin, dun lang, yung mga pang-upgrades natin, dito lahat yan, no? Sa, bali, magiging 6 ito na breeding pen dito. Pang-7 yung ating Shamo Giants, at pang 8 naman yung ating parang cage lang na kwarto. Kasi sa ngayon, gumagawa na si Papang ng aming pabahay para sa aming Jersey Giant, no, Super Giants, na Super Giant hybrids. Gagamitin namin yung aming Jersey Giant and sa selections ng aming mga manok dito. Yan, kasi nga may mga napili ako dito mga manok na sobrang mga malalaki. Sabi ko kanina, no, at sinasabi ko rin sa mga vlogs natin, dalawa yung ating ginagamit na Jersey Giant. Yan. Sa akin kasi, dito sa mga Black Australorp natin, merong isang yung Jersey Giant dito. Sana yun. Ito yung ating isang Jersey Giant. Yan. Doon naman sa breeding pen number 3, yung kuya na Jersey Giant. No? Yung purpose nun is para hindi po talaga sila magkapatid, yung mga kakalabasan. Yan. Kasi nga, magkapatid po itong dalawang Jersey Giant rooster natin. Yan. At sila yung mga kukuha tayo dito. Ito yung babae na ipapares natin sa ating
sa ating Jersey Giant. No, sobrang laki po kasi talaga niyan. Selection ko po yan sa Black Australorp ko. And meron pa akong dalawa doon, Buff Orpington, tsaka isang Black Australorp din na sobrang laki. Yan. So, tatlo yung ipapares ko sa ating isang Jersey Giant. Siguro, yung sa kabila yung gagamitin ko. And itong isa, itatransfer ko doon sa kabila sa hybrids production natin. At dito, pure Black Australorp na lang lahat. Yan, no? So, yun yung gagawin nating plano and para makabenta din tayo ng Super Giants, no? Buff Orpington pinares pa sa sa Jersey Giants, selected na napakalaking Black Australorp, no? Yan, no? Tingnan niyo po yung Black Australorp natin. Katawan ng Black Australorp natin na babae tsaka Jersey Giants. Sobrang laki po talaga. So, yun yung ibabangga natin para makapagpalabas tayo ng Super Giants. About sa Super Giants selections natin, no? Kasi nga, tatlong babae lang yan, isang lalaking Jersey Giant. Yan. Siguro, dudoble lang yung presyo sa CCU, no? Siguro sa 7 days, pwede kong ibenta ng 200 pesos dahil may kamahalan po yung Buff Orpington, may kamahalan din po yung ating Jersey Giant, no? So, 200 pesos lang sa 7 days old, no? So, hindi naman mabigat kung ikukumpara sa bibili ka talaga ng quality na or show type, no? Kasi nga sobrang mahal din po talaga ng ating mga materyales na ginagamit dito. Yan, sa Rhode Island Red naman natin, punta tayo sa Rhode Island Red. Yan, dito tayo sa ating mga Rhode Island Reds. Itong Rhode Island Reds din natin is i-upgrade pa natin to. Yan, dahil nga meron tayong show type na winner line, champion line. Yan. No? So, kailangan din natin mag-breed ng mga pure breeds. Hindi natin pwedeng walayin ng mga pure breeds dahil marami din talagang bumibili ng pure breeds. Dahil may mga breeders or mga nagbi-breed talaga or pang-konsumo lang, pang-alaga. Gusto nila Black Australorp ng lahat. Gusto nila Rhode Island Red ng lahat. Yung iba naman ayaw nang mag-upgrade. So, kung ayaw nyo mag-upgrade, kung gusto nyo ng pure breed lang, doon po kayo sa Black Australorp, no? Yun yung ma-advise ko. Pero kung gusto nyo lang magandang kulay, maraming mas naakit na buyer, dito din sa Rhode Island Red, no? Malakas din po yung bintahan. Hindi na mawawala yung Rhode Island Red tsaka Black Australorp. Yan. Yung Bird Plymouth Rock, medyo nawawala na siya yung kasikatan niya. Dahil nga, talagang mas marami. Medyo medyo malayo yung diferensya niya sa pangingitlog dito sa, kung ikukumpara mo siya sa Rhode Island Red tsaka sa Black Australorp. Yung Rhode Island Red naman at saka Black Australorp, no? Mas lamang lang ng konti, ng 10 eggs per year kada isang manok. Yung Black Australorp, kung ikukumpara sa Rhode Island Red. Kasi nga, ito kaya mangitlog ng 260 to 280, yan. Doon naman sa ating mga Black Australorp, no, kaya mangitlog po ng 260 to 280 or 290 kada isang taon. Yan, no. Pero nakadepende po yan sa pagkain. Dahil nga kapag halimbawa yung pagkain ninyo hindi po maganda, walang quality na pagkain, no, hindi po premium quality, hindi din po maganda yung pangitlog. So dapat talaga premium quality yung patuka na ginagamit natin. So about sa murang patuka and premium quality, syempre available yan sa Agribet natin, no. Which is open tayo Monday to Fridays lang, no. Sa ngayon Monday to Fridays from 10 AM to 3 PM. Ganoon pa lang po. Pero sa ngayon, no, naghahanap ako ng tao na magbabantay sa Agribet natin para makapag-open po tayo from 9 AM to 6 PM, no? Para nga daily na, pero siguro magre-rest day yan kapag Sundays lang. Yan. Pero okay na, no? At least makakamura po tayo sa mga patuka dahil tayo po is may mga discount po tayo dahil nga may sarili tayong Agribet. Kaya mas nakakamura yung feeds natin and halos wala tayong kita sa Agribet. Ang importante lang makakuha po kayo ng magandang patuka, no? Gamit itong ating mga mixing na feeds dito, mga ginagamit na feeds. Which is premium quality, branded din po ito. Yun. Tapos tinaloan ko po ng King's Vita Plus. No? So saan pa kayo, libre na yung King's Vita Plus. No? Pero sa mga malalayo yung lugar, no, pwede po kayong gumawa ng sarili nyong feeds and haluan nyo lang po ng King's Vita Plus. No? Para mas sumulit at mas gumanda po yung inyong production.